Okay, sige po mga kabayan. Meron kaming pag-uusapan ngayon at kumustahin ko lang si Jerome. Jerome, kumusta ang pagkuha mo ng student permit? Anong nangyari? Yun lang, yun po yun. Sabi mong totoo ha, may tatanong ko sa'yo. Gusto ko, pag nagsabi ka, totoo. Ayaw ko na ng sinungaling. Gusto ko tsotso lang. Kasi mahirap na magsige tayo tsutsungaling na hindi tayo magtsutsabi ng tsutsuo. No? Kaya, kailangan tsutsuo. Diba? Mahirap niya magsige tsutsungaling. Mas maganda yung kahit masama man o ano, basta magsabi ng tsutsuo. Diba, Tatay Romy? Bawa sisungaling, diba siya? Sinamang tindasanda. Sinani. Kanya na. Ibig sabihin, magsabi daw ng totoo. Anong nangyari nung kumuha ka ng student permit, Jerome? Mabagal po akong magpanda, mabagal po akong magbasa. Mabagal magbasa. Bukod sa mabagal magbasa, ano pa? Yung mag-practice muna daw Mag-practice ng magbasa. So, pumunta ka doon, di ba? Pagdating natin doon, may ibibigay na form. Wala. Yung fill-upan. Meron, di ba sa labas, bago ka Meron papasok po. doon. Fill up. Pangalan, tapos apelyido, middle name. So, ganun ang ano. Yun lang. So, mayroon pang mga address doon. Tapos, mayroon pang iba doon. Mga ilan-ilan ang fill-upan doon. Pan lang po. Yun lang po, yung address sa block ng bahay lang. Hindi mo black ng bahay, hindi naman pwedeng black lang ng bahay. Kailangan kumpleto. Sitio, Sa Pedro Chucho, sa Chucho, Barangay San Pedro West. Dapat gano'n, kumpleto yon, hindi lang black ng bahay. Yun ang sinasabi ko, address. So, ngayon, doon pa lang sa pangalan mo, sumablay ka na. Then, bukod doon, marami pa. Meron pang pilapan dito sa gilid. Tapos may perma pa. Doon pa lang sa una, sa labas pa lang, pilapan, medyo sumablay ka na. Hindi lang medyo talaga, sumablay ka na. Pagdating sa loob, di ba? Pagdating sa loob, ganyan-ganyan ka. Opo, Ano to? Nakuha po naman po lahat. Nabasa mo yung ganon. Opo. Pati yung number, di ba? Tinuro ko sa'yo yon. Opo. Tinuro ni Makoy sa ni Jacoy. Binigyan ka na namin ng idea. So, nakuha mo naman yon. Nakuha ko. Pagkatapos doon, meron pang basahin ng kasing laki ng TV. Natandaan mo? Opo. Kasing laki ng TV dyan na ako, si Jerome Pugi, at may 2 anak nakatira sa ganito, Chinchon, Deran, Chan. Ganyan, di ba? Mahaba yun, di ba? Mahaba. Mahaba yun. So, doon, yun ang inisip ko. At doon ako kinakabahan. Sabi ko, mabasa kaya ni Jerome yun? Mahaba. Meron pang, Mississippi. Ano pa bang pinakamahabang, mayroong ganon. Si Mississippi is perkitik bagtik chucho. May mga ganon. Sabi ko, patay. May orasyon doon, hindi mabasa ni Jerome yun. Pero grabe ang dasal ko. Sabi ko ni Kuya Alicer, huwag kang mawala ng pag-asa, Kuya Alicer. Manalig ka. Magdasal ka habang papunta doon na kayang itawid ni Jerome para makakuha na ng student permit. Anong nangyari nung pinabasa sa'yo? Unang basa. Anong binasa mo? Yung lang po yung tatlo lang po yung nakon ko. Na 3 lang nabasa mo. Sa habang yon 3 lang nabasa mo. So, doon ako kinabahan. Pero, ako, ang lakas ng loob ko, talagang sabi ko, kaya ni Jerome yan. Kakayanin ni Jerome yan. Alang-alang sa pamilya, kayang-kaya ni Jerome yan. Pero kahit anong dasal ko, hindi talaga napakinggan lahat ng dasal ko ni Senyor San Pedro. Diba? Tumilaok ang manok. Nag-second demotion na talagang hindi naipasa. So, paano, Jerome? Anong sinabi ng ay turuan ka muna, ay mag-practice ka muna magbasa. May nasabi po sa akin yung Babae. kapatid ko. Ano sabi? Yung asawa niya, may alam daw na may kilala po dyan na magpapan ng... Tutulong sa tulad mo. Opo. Pwede bahala ka. Hindi na ako harap nun kasi ang tawag doon fixer. So ayaw ko na. Hindi na ako mangingialam nun.
No? Kasi ako, susunod tayo sa tamang proseso. Kung meron kayong kakilala, bahala na kayo nun. Ayaw ko na mag-comment nun. Kayo na nun. Choice nyo na yun. Kailang, ang sinabi ng taga doon is kailangan mo mag-practice. So, nag-practice ka ba? Opo, nag-practice. Anong pinaractice mo? Yung pwedeng yung ABC yan. Yung Oh, mga... bukod sa ABC, hindi lang ABC, kailangan 2 words. A, ba, ka, ta. Oh, ganun dapat. Tapos pagdugtong-dugtungin mo yon. Ba plus ba. O ano yon? Ba plus ba. O dalawang ba. Ano yung pagdugtungin mo? Yung ba plus ba. O pagdugtungin mo yon, pagdikitin mo, anong basa mo doon? Baba. Yan, very good. Halimbawa, ba plus pa. Hindi, tinuturuan kita kasi gusto ko makakuha ka. Huwag mong itawa-tawa kasi paano pagdating doon, pag tawa-tawa ka, tawanan ka rin doon dahil hindi ka marunong. O, ba plus ta. O ano yon? Tata. O, biro mo, di ka nakikinig. Ba plus ta. Ba Ah. plus ta. O, pagdugtungin mo yon. Tata. Ba Ayan, ba plus ta. O anong tawag sa kanya? Bata. Yan, bata. Tapos bu plus bu. Dugtong. Ha? Bubo. O, hindi ako may sabi nun, ha? Ikaw may sabi nun. Siyempre, practice na kita. Hindi ako may sabi nun. Ano yon? Bu plus bu. Bubo. Ha? Bubo. Garot. Bobo nga rod. Basta hindi ako nagsabi nun. Ako na. Dapat yun ay practice mo. Si Princess dapat, kasi marunong magbasa, dapat tinuturuan ka niya. Pinopost. Princess, saan ka? Yan. Dali ka. Dapat ikaw, na asawa din, magmalasakit ka rin sa asawa mo na hindi marunong magbasa. Tinuturuan ko naman siya, mami, ayaw naman niya gagawin. Magbasa. O, turuan mo dapat. Magmalasakit ka kasi para yan sa inyong dalawa. Para yan sa pamilya, sa mga anak nyo. Para sa anak buhay. Magmalasakit ka rin. Hindi magmalasakit ka lang sa gabi. Iba na yun, mami. Hindi. Dinamay ko lang. Iba na yun, matagal na. Magmalasakit ka. Jerome, halik ka. Parang awa mo na. Turuan kita. Sige. Mag-practice tayo. Basa tayo. Ganito. Dapat nung nakaraan na nalaman mo na hindi nakakuha ng student permit, ikaw mismo nagprosige din at ikaw din, Jerome, magpaturo ka dahil hindi mo nga alam. Paano kayo makakuha? Aasa kayo dahil may fixer. Paano kung mahuli kayo doon kung kulungan ang bagsak nyo? Bahala kayo. Di na ako mangialam dyan. Alam ko, wala nang fixer ngayon. No, stricto, delikado. Pag nahuli kayo dyan, anong mangyayari sa inyo? Oh. Kaya hindi ko tinuro sa inyo, Jerome, dumaan kayo sa fixer. Jerome, dumaan kayo sa... Hindi. Dahil ayaw kong sumabit yung pangalan ko dyan. Bahala kayo. Dinaan ko kayo sa tamang proseso. O anong sabi mo sa kanya nung nalaman mo na hindi siya nakakuha ng student permit? Sabi ko namin niya, bakit nagiging ko ng permit mo? Anong sagot niya? Mabagal ako magbasa. O tapos, ano? Nag-aaral ka naman hanggang high school, mabagal ka. Nag-aral na hanggang high school? Totoo, Jerome. Huwag mo akong... Huwag mo akong... grade 6 wag- po. de- sabi ko nga sa'yo, huwag ka mag-chichichurungaling. Sabi Kasi niya, pag grade nag-chichungaling... Grade 6. Gana grade 6. May Sabi ko nag-aaral ka sa Tarlac. Diyan tarlak lang aja. Ito'y Carmen, grade 6 lang. Medyo tarlak yan. Nagwa lang. Grade... Aja lang, high school. Hindi ka nga, magulo. Huwag magsinungaling. High school lang. Walang masama kung katulad ng tatay ko. Hindi ko kinahihiya ang tatay ko. Grade 1 pero hindi natapos. O ano nga yung masama doon kung yan lang talaga ang kinaya mo? Grade 6 lang. O, grade 6 lang, hindi nakapag high school. Hindi na po natigilan. Kasi imposible, Jerome, kahit sabihin mo nag grade 6 ka, kahit sabihin mong nag high school ka, first year high school, second year high school, yan, hindi mo mabasa-basa. Imposible yon.
sino yung nagturo? Sinong guro na nagturo nung ipahuli ko? Imposible. Ako nga, grade 1, grade 2, ang galing-galing ko na magbasa ng English. Oh. Ang sabi sa iyo nung nakita kayo, high school, grade 8, yan ang alam mo. Walang sinasabing grade 2. Ikaw pa nagsabi sa akin, sabi nag-aral ng high school, tara na. Oh, nag-aral ka ng high school, pero hindi ka nakapag-aral ng high school. Kawawa naman, madamay yung teacher na, paano kita naipasa na umabot ka ng grade 8, hindi ka marunong magbasa? Na grade 8? Wala akong sinasabing grade 8 yun, madam. Hindi mo sinabi. Pero, nung in-interview kita, naalala mo, nung in-interview kita, tinanong kita, bakit hindi ka anong year ka? Sabi mo, high school, pero hindi ko natapos. Oh. Kung naalala mo, sige, may cellphone kayo, unang pagkikita natin, pakinggan mo. Ang unang pag-uusap natin, sinabi mo sa akin, high school. Kailang hindi natapos. Yun pala, sabi mo ngayon, grade 6. Pero hindi pa rin ako maniniwala, Jerome, na nakapag-graduate ka ng grade 6. Saan diploma mo? Nandun ko sa Tarlac po. Oh, nakagraduate ka talaga. Baka may puntahan ko na naman yung yung elementary doon, puntahan ko yung school doon, sabihin wala. Anong address? Kaya puntahan ko o i-check ko, itawag ko sa sa DepEd. Tarlac para masusi ko, para talagang kung nagsasabi ka ng totoo hindi. Don Bosco. Don Bosco, puro lalaki? Puro lalaki pag Don Bosco, pag sa Manila, puro lalaki ang estudyante. Don Bosco lang kasi. Don Bosco ang pangalan. Oh. Tahimik si tatay yung umin. Ha? Tahimik si tatay yung Oh, Don Bosco dahil di siya nakahinga sa naamoy niya. nahilo daw sa mami, sabi niya sa akin. O nahilo nga daw siya sa amoy kaya hindi na nanahimik. O Don Bosco Yun lang po na. tawagan ko principal ha. Sige ka, pag hindi ka nagsabi sa akin, Don Bosco, matawagan ko yung para magsabi ka ng, huwag kang mahiya kung mas maawa pa sa yung tao, mapabilib pa sa yung tao, kung sabihin mo yung totoo, kung ano ba talaga. Dapat, kung anong totoo yun. Hindi yung gagawa ka ng kwento, hindi pagdating dito, sabi ng, high school, tapos di marunong magbasa. Ano ba talaga? Sinungaling si Jerome. Grade 6, hindi marunong magbasa, sinungaling si Jerome. Oh. Paano hindi makapagsabi o makapagsalita yung mga viewers na sinungaling ka? Kasi siyempre, kung nakapag-high school ka sa grade 6, malamang marunong ka magbasa kahit Tagalog. English, maintindihan pa kita. Kasi hindi lahat ng na magaling magbasa sa English. Talagang merong ganon. Oh. Sige, anong pangalan? Tika, tanungin kita ulit. Walang halong sinungaling at walang halong iking-iking, walang miking-miking. Gusto ko mag-chubing-chubing ka sa akin ng chuchoo. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Saan doon? Grade 6 po. Sigurado ka? O, bigay mo sa akin yung pangalan ng eskwelahan. Tawagan ko yung... Sinong principal mo noon? Kalimutan ko na po. Di ko alam yung principal ko doon. Ha? Nakalimutan ko na yung principal. Yung yung madam niya, hindi niya makalimutan. Yung madam niya di makalimutan. O sige ha, pabasahan kita ng English ha, kasi sabi mo, naka-grade 6 ka. Pabasahan kita ng English. Wait lang. Kasi sabi mo naka-grade 6 ka, magaling ka na magbasa. Pa-grade 6. Ito marunong magbasa, hindi ka turuan mo ako kasi kukuha ako. Sabi ko, mami, ako na lang magbasa doon, ikaw naman na magdadrive sa motor. Diyos ko, princess, kung pwedeng ganyan, ako na ang gumawa. Hindi daw pwede. Hindi pwede. Hindi ko naman pangalan ni Jerome. Hindi na ni. Arjini. Boleh dumanan. Pag kasi, huwag magsinungaling. Sanayin nyo na magsabi kayo ng totoo. Para hindi mainis ang mga tao sa inyo. Ito, basahin mo nga. Sige, kung grade 6 ka ha. Ito, sabi mo, nakagraduate ka ng grade 6. Pero ito, pang grade 2 lang to. Pwedeng pang grade 1. Sige. Madali lang. Sabi ni Princess, madali lang. Madali lang yan. Number 1. Ano to? W yan. Ang isa.
O sige, wait. wa, wi, wi, wo, wo. O, ganon. O, ikaw na mag-ano yan. Kulang. Ano to? Ano yan? Nahiya po akong O, di ba? Yun din ang sinabi mo doon, nahiya ka. Anong gusto mo? Nahiya o hindi ka makakuha ng ng student permit na maklurom? Ang motor mo, pag nahuli ka, Jerome, ito sabihin ko sa iyo ha, pag ang motor mo, matsambahan ka, impound yan. Opo. Anong violation mo? Wala kang driver's license or student permit, nilabas mo. I-impound yung motor. Ibig sabihin, i-impound, kunin yan. Opo. Pag kinuha yan, wala ka ng motor. Alam mo yung impound? Opo, alam. O, anong ibig sabihin na impound? Kukunin po yan. O, pag kukunin yung motor, anong gagawin mo? Wala na. Alam mo pala ni? Paggabi naman po ako sinumalas. Kita mo si Jerome. Halimbawa, sige, walang huli sa gabi. Paano pag madisgrasya ka? Anong gagawin? Bahala na po si Lord sa akin. Oh, di ba? Kasi ikaw, walang kusa. Pwede ba yon? Madisgrasya, bahala na si Lord? Siyempre, pag nakadisgrasya ka, wala kang klorom, yung sasakyan mo, wala kang student permit o wala kang license, kunin ang motor mo, makulong ka, magbayad ka pa doon sa taong pasahero mo. So marami kang obligasyon, puputok ang litid ng utak mo. Pati yung tako mo, puputok yan sa problema. Nahiyad naman po ako mag-drive. Ha? Nag-inayad naman po. Ano? Nag-inayad po ako na Jerome, kailangan ko. yun ng driver ng eroplano, naka-crash. No, nagka-crash. Yung driver ng ay nabunggo, na disgrasya. Ikaw pa kaya? Yan lang naman po. Lapit-lapit. Jerome, kay sabihin mo, ang disgrasya, wala yan sa malapit, sa malayo. Kailangan talaga magpursige ka na makakuha ka ng license para legal. Para pa just in case na kung ano mangyari sa'yo, meron kang ipakita, meron kang lisensya na hindi ka nabumukhang kawawa at ang motor mo, impound. Basa ulit. Huwag kang mahiya. Mahiya ka ba o hindi ka talaga marunong magbasa? Yun ang gusto kong malalaman. O, ayan. Sabi ni Princess, sabi ko, grade 1 lang to. O, ayan. Ano ito? Ito, ano to? Hindi mo kayang basahin. Ha? Nahiya po ako sa... Hindi. Bakit mahiya ka? Anong kinahiya mo? Basahan mo lang, maya ka pa eh. Anong rason mo? Basahin mo lang naman. Basahin Bakit mo lang mahiya naman. ka? Mas nakakaya yung hindi marunong magbasa. Eh kung sabihin mo hindi marunong magbasa, kundi hindi na kita pilitin na magbasa, alam mo bang basahin ito? Hindi. Kayang basahin? Hindi. Kaya mata, pang grade 1 lang oh. Hindi kaya. Mabahin na. Hindi siya ba eh. Lang. Anong mabahin? Hindi kaya. O walang kamera. Sige, walang kamera. Para hindi mahiya. Walang kamera na. Tayo lang dito. Hindi kaya. Naglakalaga doon. Ha? Hindi na. Oh, yun. Madali kung hindi kita pilitin. Ikaw talaga. Lagi kong sinasabi sa'yo, magsabi kayo ng totoo. Huwag yung paligoy-ligoy. Huwag puro sinungaling. Huwag puro magpapanggap. Kasi dyan kayo nasisira sa sponsor nyo eh. Sige na kuya. Diyan kayo nasisira sa sponsor nyo kung bakit nagagalit at umaayaw sa inyo. Kasi sa pagsisinungaling at sa hindi pagsasabi ng totoo. Ano ba naman yung magsabi ka lang ng totoo? Ate, sensya na ha, hindi ko kaya magbasa. Ate, ganito lang. O kundi maunawaan ko. Maunawaan ng mga sponsor at mga viewers, matutuwa sila kasi nagsabi kayo ng totoo, pero pag nagsinungaling, wale. Oh. So, nagprank ka na hindi marunong magbasa. O kundi, wala. Wala. Di ko na magturo. Magpa-practice ka. Iha. Ha? Babi, bubo. Katulad ng ginawa ko kanina sa kanya. Plus, plus, plus. Ba, plus, ba. Bo, plus, bo. Ka, plus, ka. Oh. Ma plus ma, pa plus ma, hanggat masanayan niya. Pag okay na, punta siya doon.
kukuha ulit para magkaroon kayo ng student permit. Na ang motor, hindi yan makuha ng pulis pag ni-impound yan, pag natsambahan. Bakit na? Alam mo ba, Jerome, na walang nahuhuli? Wala kang nalalaman na nahuhuli? Meron na po. Oh. Bakit nahuli sila? Mayroon ka palang, anong tawag dito? May puso kang kapitbahay? Opo. Gusto mo katawagin ko? Nandyan ba? Alam. Oh. Gusto mo kausapin ko para maliwanagan ka at para alam mo? Alam ko po. Oh. May puso siyang kapitbahay. Sige ka, baka kausapin ko si kuya, malilintikan ka. Traffic enforcer. O, traffic enforcement, ganun din, nanguhuli din yun. Opo. Nahuli po. Oh. Alam mo may nadisgrasya. Opo. Oh. Alam mo may nahuhuli. Alam mo yung mga chlorum na maraming na-impound. Meron. O alam mo pala eh. Tapos ang sagot mo sa akin, nag-iingat naman ako ate. Hindi naman ako lumalabas sa umaga. Hindi naman ako madisgrasya kasi marunong naman. Ikaw, ang sarap, kaya dyan ako naiinis sa'yo eh. Ina-advise ka, sinasabihan ka, pinipilit mo yung paniniwala mo na hindi naman dapat. So, kailan ang balak mong kumuha or kailan ang balak mong mag-practice, magbasa, magpaturo? Tinuturuan ka pala, sinasabihan ka pala ni Princess, bakit hindi ka sumusunod? Pag marunong na, balik ka sa bahay. Oh, pag marunong ka na, balik ka sa bahay at pasamahan kita ulit ni Eliser para kukuha ka. Opo. Bigyan kita ng ilang buwan. Ngayon, pag hindi ka magpursige at magpaturo dito kay Princess, ibig sabihin, ayaw mo magpursige. Kung sinasabi mo na mayroong kakilala, bahala ka, hindi kita itutulak doon. Nasa'yo ang desisyon. Bigyan kita ng 1 buwan, 2 buwan, pinakasagad 2 buwan. Ano ngayon? O, August, September ng katapusan. Hanggang September ng katapusan, pag nalaman ko pa na wala ka pang student permit, kunin ko muna yung motor ha. Sabay ko muna igarahe habang ikaw magpursige pagkuha. Dahil utos ng sponsor, Lori, kung hindi pa makukuha si Jerome, bigyan mo ng ultimatum, 2 buwan. Ang motor, igarahe mo muna sa bahay para hindi madisgrasya at hindi ma-impound na masayang ang bigay na kukunin lang ng pulis, i-impound dyan na hindi mo na alam kung sino ang magtubos, wala nga kayong halos hirap nga kayo pambili ng gasol, itubos naman ng motor kung anong kasalanan nyo. Iharap nyo ba sa problema kung anong makabunggo kayo dyan, kung ano-anong gagawin. So, gano'n ang gagawin natin, Jerome, ha? 2 months. August ngayon, August, September, hanggang September ng katapusan. Kailangan, mamayang gabi, mag-practice ka na magbasa at punta ka sa bahay pag ready ka na. No, punta ka sa bahay pag ready ka na. And then, samahan ka ni Eliser. Or kung sino man gusto mong sumama na makakuha ka lang ng student permit, bahala ka. Magpasama ka. Naintindihan? Nagkaliwanagan tayo, Jerome? Naintindihan? Opo. Pwede mo kasama ko yung kasama. Bahala ka kung isama mo yung asawa mo. Kasi hindi naman yan ang magbasa doon sa loob. Hindi yan magbasa sa loob. Baka matadyakan kayo doon pag isinama mo si Princess. Sino yon? Si Princess kukuha ng license. Siya ba mag-drive? Ikaw ba mag-drive, Princess? Oh. Kung sino yung mag-drive sa motor, yun ang kukuha na magkaroon ng license. Hindi pwedeng si Princess. Kanino ba nakapangalan yan? Opo. Ha? Ako po. Oh, sa'yo pala eh. So hanggang katapusan ng September ha? Maliwanag, Jerome? Agosto ngayon, September. Hanggang katapusan. Pag hindi mo pa nakilos yung student permit, habang magpa-practice ka ng pagbabasa, no? Umabot na yung September katapusan, wala ka pa rin student permit, igarahe ko muna yung motor doon sa bahay at magpursige ka basa at hanggat makakuha ka ng student permit. Then, pag okay na, pag meron ka ng student permit, punta ka sa bahay at kunin mo na yung motor at i-drive mo na. Naintindihan mo, Jerome? Ha? Oh.
ito, ginagawa ko para sa inyo, lalo na sa mga anak nyo. Para matuto kayo, para iwas disgrasya, at iwas kawawa kayo pagdating ng panahon. Ikaw na nagsabi kanina, alam mo may mga disgrasya. Alam mo ganito, alam mo ganyan. Delikado. Ha? Delikado. Magbayad kayo. Ang dami yung tawag nito. Ang dami yung violation. 'Di ba? Ang dami yung violation. Magbayad kayo sa na disgrasya nyo. Ang motor nyo makukuha pa. So ano na? Paano na kayo? Nasaan na yung hanap buhay nyo? Anong gagawin nyo? Na imbis na magamit sa hanap buhay, wala. Habang buhay klorom, hindi pwedeng ganun. Kasi kung alam ko lang pala, sinabi mo na hindi ka marunong magbasa at hindi na ako nagbigay sa'yo ng motor kasi di ka pala makakuha ng lisensya. Ang lakas loob mo kasi magsabi na high school. Marunong magbasa. Yan pala, hindi. O ngayon, kung hindi kita kinulit, hindi ka magprangka, wala. Hindi mo dapat ikahihiya kung ano yung totoo na ikaw. Kasi ikaw yun eh. O, ikaw, princess, anong grade ka? Grade 6 lang. O, grade 6. O, tinan mo. Hindi pa ako nakapag-aral ng high school kasi yung mother ko. Gumawa ko ng kalkulan. O, ngayon, grade 6 ka. Pero, nakagraduate ka talaga. O, ikaw nakagraduate din, grade 6. O, pero si princess mo, grade 6. Magaling naman magbasa. O, yung maniwala ako, nakagraduate si princess ng grade 6. Kasi marunong naman magbasa. Pero ikaw, grade 6, pero basang grade 1, hindi mo maitawid-tawid. Wala namang problema, Jerome. Simula grade 1 lang, grade 6 pa ko rin. Isiwan pa ako ng level 4 grade 1. Ha? Simula grade 1 lang, grade 6 po ako. Hindi pa ako nang-level sa kampasa. Was very good po ako doon. So, wala namang problema. Nabilis pa ako magbasa. Wala namang problema, mga kabayan, kung marunong ka magbasa o hindi. Walang problema. No, walang problema talaga. Basta magsabi lang totoo para alam ko kung anong gagawin. Na hindi yung sabi na, ay, graduate ko na ng college. Tapos, hiningian mo ngayon ng walang maipakita. Ako hindi ako nahihiya. O, high school graduate lang ako. O, ang tatay ko grade 1. O bakit? Yan lang naman narating ko, ikahihiya ko ba? Dapat kong ikahihiya? Hindi. Proud ako. Yan lang ang narating ko eh. Jerome, matuto ka magsabi ng totoo ha. Huwag bro kasinungalingan. Walang magmamahal at walang maaawa sa'yo. Mainis sa'yo ang mga tao. Tingnan nyo na ngayon sa ginagawa nyo. Kayo ang kawawa, hindi ako. Dahil sa mga pagsisinungaling nyo, making story, hindi nagsasabi ng totoo. Walang maaawa, magagalit, mawawalan kayo ng sponsor tulad ngayon. Kayo ang nag-uutos na lalayo ang loob sa mga sponsor. Hindi ako. Kayo mismo ang gumawa kung bakit umayaw sa inyong mga sponsors. Kasi, napasukan ng pagsisinungaling, hindi nagsasabi ng totoo. Yan ang number 1, ayaw na ayaw sa mga sponsors. Magsabi ng totoo kahit bahala ka, basta magsabi ka ng totoo. Matuto kayo, Jerome, princess, matuto kayo. Magsabi ng totoo. Para ang mga sponsors ay hindi mawawala. Tulad ngayon, nanghinayang ako na wala ng ayuda buwan-buwan. Kayo na mismo nagsasabi, ate, sayang naman. Ate, kailangan namin. Ate, ganito. Pero, kayo, hindi nyo iniisip. Hindi kayo nagsasabi ng totoo. Gustong-gusto nyo na continuous ang sponsor sa ayuda. Pero, hindi nyo masisi ang sponsor kung mag-stop. Kasi kayo hindi nagsasabi ng totoo. Nagsisinungaling kayo. Pero kung honest kayo, pero kung nagsasabi kayo ng totoo, kawawa naman pala sila kasi ganyan lang pala ang nila. At least kahit ganyan sila, nagsasabi sila ng totoo. Ganon! Hindi. Yung kuryente nyo, hindi ko rin alam kung hanggang kailan yan. Pag natapos yan, di ba, sabi ko sa inyo, ang sponsor nyo sinabi, basta maayos at okay lang kayo,
ay tuloy-tuloy ang sustento. So, ibig sabihin, ano bang sinabi maayos at okay kayo? Nandoon na lahat. Mabait kayo, masipag kayo, hindi kayo nagsisinungaling, no? At sinisinip nyo ang mga bigay-bigay, no? Marunong kayo magpahalaga sa... Kompleto Ricardos na yon. Lahat na yon nandoon na. Ang ibig sabihin na kung maayos at okay lang kayo magpakabit, nandoon na lahat yon. Kasama na ugali, pati kaluluwa nyo. Kasama na, nandoon na lahat yon. Kasi ang sponsor, nakikita, ang sponsor may mata, may tainga, may matalino pa sa atin. Alam nila kung anong nangyayari o kung anong ginagawa. Nakikita nila. Kaya ang kuryente nyo sa katubig, hindi ko rin alam kung kailan. Kung sabihin nila, okay, sige, continue. O sige, kung sabihin lang, wala tayong magagawa. Kung patuloy pa rin kayo ng pagsisinungaling at patuloy pa rin kayo sa katigasan ng ulo nyo, kung hindi ka nakikinig sa akin, ay, bahala kayo. Wala na kayong wala na kayong matatanggap ni piso. Pag may problema kayo, tingnan natin kung sino makakatulong sa inyo. Kung hindi ka nakikinig sa mga advices ko. Ito ginagawa ko sa inyo para sa mga anak nyo, Jerome, Princess. Hindi para sa inyo, para sa mga anak na lang sana ginagawa to. Kayo lang kayo, hindi rin kayo nagtitino. Hindi kayo umaayos. Diba? So, ayan po mga kabayan. Bigyan natin ng chance. No? Ang dami ng sponsor, Lori. Bawiin mo na yung sasakyan. Lori, anong gagawin mo? Madisgrasya. Anong gagawin mo? Ma-impound yung motor. Anong gagawin mo? Ganito, ganyan. So, bigyan ko pa ng 2 buwan. August ngayon, August 11. So, hanggang September 11, kailangan meron na si Jerome. Student permit. After nun, pag umabot yung September katapusan mga kabayan, kapag wala pang student permit, so temporary sa bahay mo na igarahe yung sasakyan. Kasi, paano? Mawalan ng hanap buhay, mawalan ng motor. Hindi ko binigay yan para ipa-impound lang. No? So, ngayon, kapag nandoon na ang motor sa bahay, isakasuway niya yung student permit. Kapag sabi niya, ate, nakakuha sa wakas, nakakuha na ako ng student permit. Ito ate, Okay, sige. Kunin mo ang motor, iuwi mo, at mamasada ka. Ganun lang po yun. No? Ibig sabihin nun, ay iwas tayo na madisgrasya, makuha yung motor na walang pakinabang, dahil hindi ko binigayan para sa sa mga nasa compound lang ng nasa impound lang, no, hindi kinuha ang motor para titira sa impound lang ng mga kapulisan, no. So binigay yan para gamitin hanap buhay, hindi para i-impound lang yung sasakyan or hindi para ma-impound lang yung sasakyan dahil sa violation. Doble violation mga kabayan, walang lisensya, quorum, no, and then yung nag-drive ganun din, and then walang tawag nito, walang linya, yung mga ganun. Marami kasi ngayong mga kabayan, no, marami. So, yun ang usapan namin ni Jerome. Kaya bigyan muna natin ng ultimatum na 2 buwan. Narinig nyo po ha? Narinig nyo, Jerome ha? Mapakinggan nyo to. Mapakinggan nyo to. Yan ang sabi ng ating sponsor. So, ayan po mga kabayan. Abangan natin. Huwag mong kalimutan. Jerome, huwag kang assuming na marunong, na hindi naman. Makinig ka ni Princess, turuan ka, huwag kang mahiya, hiya-hiya. Mas nakakahiya kung magsabi ka ng hindi totoo. Mas maganda yung magpaturo ka ni Princess para malaman mo at matuto ka, then balik ka doon. Ngayon, so sinasabi mo na magpasama ka ni Princess, sige, kahit isama mo pa yung mga anak mo, ang papasok doon, ikaw pa din. Kahit isama mo pa yung kapitbahay mong puso, ang papasok, ikaw pa din. Hindi si Princess, hindi yung anak mo, hindi yung kapitbahay mo, kundi ikaw pa din ang papasok doon. Kung meron ka mang kakilala na bahala ka na, hindi na ako mangialam mo. Sige, bahala ka. Diskarte mo na yun. Okay? O, sige. So, ayan po mga kabayan, abangan po natin kung makakuha pa talaga si Jerome ng license, student permit, or hindi. O, sige, ayun. Bye po muna. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.